Kabanata 311. Nagawa ni Gerald na magpakawala ng maraming singaw doon. Hindi pa siya ganito ka-Jose ang pakiramdam. Gayunpaman, napagtanto niya na ang mga bagay ay maaaring maging napakakomplikado mula dito. Bagaman nabuhay siya ng katamtaman na buhay sa ngayon, hindi bababa sa naintindihan niya. Ito, sa makatuwid, napagpasyahan niyang ilayo pa niya ang bagay na ito. Nang kaunti pa, sa susunod na pagkakataon, kailangan niyang umupo kasama sina Zach Lyle at Michael Zick upang talakayin kung ano ang nangyari dito. Pinasalamatan niya sina Aidan at Elena sa pagmamadali sa tabi niya. Bago pa alisin sila, ang mga kaganapan sa araw na ito ay umalis sa Keita na takot at pinahiya. Siya ay nasa basurahan, pati ang damit niya ay napyunit ng gang ni Liara. Dinurog ang puso ni Gerald na makita siya. Nang ganito, sa huli, kasalanan niya na ang trahedyang ito ay kailangang maganap at nahinayla si Keita dito. Halika, bibilhan kita ng mga bagong damit. Masayang pahayag ni Gerald. Hindi. Ayos lang ako ng ganito, Gerald. Napayuko ang ulo ni Keita. Pinipilit ko. Hindi mahalaga kung ano, napasama kita sa gulo na ito. Kahit papaano, birthday mo. Hila siya sa kamay, hinayla siya papunta sa kanyang kotse at dinala sa isang magarbong emporayang damit na puno ng mga de-kalidad na item na may mataas na kalidad. Bumili si Gerald ng dalawang mga damit para kay Keita habang pinagsasabihan at inaaliw siya. Nangako siya ng isang bagay na tulad ngayon ay hindi na mauulit. Siya ang nagbayad para sa mga damit, ngunit tulad ng malapit na silang umalis. Gerald, ikaw ba iyon? Isang malinaw, pambabae na boses ang tumawag sa kanya. Ang tono ay nalace ng hindi inaasahang galit. Humarap siya. Ito ay si Naomi Milton. Noemi. Si Noemi ay mayroon ding tatlong iba pang mga batang babae na kasama niya, Felicity Nelson, Yvonne Dawn, at Cassandra McGregor. Sa gayon, hindi nagulat si Gerald na makita si Naomi na tumatakbo kasama ang mga batang babae. Pagkatapos ng lahat, nagkaroon ng bagay na iyon sa Emperor Karaoke Bar ilang araw pa. Sa oras na iyon, lahat ay nawala sa isipan, maliban kay Noemi na nanatiling kalmado. At pinayuhan si Felicity na mag-moderate at tama siya, si Jake ay napatunayan na walang halaga. Sa ganoong paraan, napatunayan din ni Noemi ang kanyang sarili na maging isang tinig ng pasensya, isang bagay na sa palagay ni Felicity ay kailangan niya. Tulad ng para kay Yvonne, mabuti, hindi parang hindi alam ni Felicity na higit na hinahangad ng batang babae na makinabang mula sa kanyang katanyagan kamakailan. Ito ay ginawa lalo na halata ng kung gaano siya komportable tungkol sa pagsali ni Noemi sa kanilang pangkat. Ipinaalam ni Noemi kay Gerald na hapon kasunod ng insidente. Inimbitahan siya ni Felicity na tumulong sa paligid ng kanyang pinagtatrabahuhan. Tulad ng sa ngayon, natural, parehong nakita ni Felicity at Cassandra si Geraldine, ngunit wala ring nag-alok sa kanya ng mga pagbati. Sinulyapan lang nila siya, pagkatapos ay sinimulang suriin si Keita na nasa tabi niya. Gerald, sino ito? Ang ganda talaga, hindi mo ba siya ipakilala sa amin? Pang-aasar ni Naomi na nang-aasar. Hawak ni Gerald ang mga pagpapakilala. Ito ang aking mabuting kaibigan, Keita Smith. Keita, ito si Naomi Milton, ang bro na palaging sinasabi ko sa iyo. Siya ay isang tunay na lalaki sa mga kalalakihan. Panipi, ikinagagalak kitang makilala, bagaman sa mahinang kaluluwa sa kasalukuyan, na nakilala ang Noemi na sinabi sa kanya ni Gerald. Nang labis, siya ay nalulugod na makipagkamay. Kabanata 312, halos isang oras na mula nang maganap ang sakuna. Ayokong pag-usapan ito ni Gerald sa harap ni Felicity at ng iba pa. Kaya pag kumusta kay Noemi, binilisan niya si Keita. Mainit di asterisk man, banal na baka. Bulalas ni Yvonne sa pagkabigo. Ang Gerald na iyon ay may ilang lakas ng loob, ha? Si Felicity at ang tagapayo ay pareho dito, ngunit hindi man lang siya binati ng mabilis sa kanila. Nakita mo rin itong mga kababaihan. Hindi niya kami pinansin. Panipi, sa kanyang sarili, naisip ni Yvonne kung paano dapat ipakita ng isang tulad ni Gerald sa isang tulad niya ang pinakamataas na
kagandahang loob at laging isipin ang kanyang asal. Sa halip, snob niya ang mga ito. Hindi ito paninindigan ni Yvonne. Hindi man makapaniwala sina Felicity o Cassandra kung paano din. Sila tinatrato ni Gerald. Hindi nila siya binati, ngunit hindi niya rin sila binati. Nagtubo siya ng ilang mga bola. Taunan. Wala akong pakialam. Umugang si Felicity. O sige, iwan mo nang mag-isa si Gerald, ngayon. Sinubukan ni Noemi na mailigtas ang sitwasyon. Napansin kong bad mood siya. Ngayon lang, marahil ay may nangyari at siya ay masyadong abala. Upang sabihing hi, iyon lang. Panipi, hindi mo kailangang ipagtanggol ang taong iyon, Naomi. Malaya, siyang gawin ang nais niya. Gayunpaman, pupunta kami sa Wayfair Mountain Entertainment mamaya, mas mabilis tayong magmadali sa bahay at subukan ang aming mga bagong damit. Hindi ba tama iyan, Felicity? Panipi, tandaan na gagawin nila ang isang paglalakbay sa napakagandang Wayfair Mountain Entertainment sa lalong madaling panahon. Ngayon, walang makapagdadala kay Yvonne sa ngayon. Ang mga nakatataas sa kumpanya ng Felicity ay nagkakaroon ng isang magiliw na pagtitipon sa villa, dahil ang kanilang nangungunang pagkatao na si Felicity ay isa sa pagmamayari ni Mayberry, natural na may karapatan siyang magdala ng ilang mga panauhin. Ngayon na ang exceptional leave ay bumangon upang maging isang pambansang antas ng media platform, mas malaki ang halaga nila. Sa mga araw na ito, nangangahulugan iyon ng mas mahusay na mga bakasyon ng kumpanya sa mas magagandang mga spot. Biglang tumunog ang phone ni Naomi. Kinuha niya ang tawag, nagngangalit sa pagkilala ng ilang beses, at pagkatapos ay naghang up. Sa pagkabalisa, iniulat niya, Felicity, iyon ang serbisyo sa pag-upa ng kotse. Ang kanilang driver ay umalis lamang sa kagyat na negosyo at lahat ng kanilang iba pang mga driver ay nasa ilang pag-andar sa kasal, kaya walang sinuman na magmaneho ng Mercedes-Benz G500 na nakalaan namin. Tinanong nila kung makakahanap ba kami ng aming sariling driver. Panipi, ano, tinapon kami ng driver. Di asterisk man ito, isa lamang ito sa sunod-sunod na nag-aalab si Felicity. Paano ako makakahanap ng isang driver ng huling minuto upang dalhin kami doon? Gayunpaman, palagi kong pipiliin ang aking mga driver, dapat silang maging guwapo. Ang bawat detalye ay mahalaga kapag pupunta para sa isang kaganapang tulad nito. Panipi, talaga, bakit kailangang maging komplikado ang lahat? Tama iyan. Sa amin, ang tagapayo lamang ang maaaring magmaneho, ngunit habang siya ay pupunta bilang isang panauhing pandangal, wala sa tanong iyon. Ngumuso si Yvonne. Gayunpaman, hindi namin maaaring hilingin sa tagapayo na maglingkod bilang aming driver. Naku, naalala ko lang na may lisensya sa pagmamaneho si Gerald. Kaya niya ito, bulalas ni Noemi. Hihilingin ba natin siya na maging driver natin, kung gayon? Kahit na siya ay napunta sa villa na iyon. Dati, panipi, ang totoo ay nagsisilbi si Noemi ng isang personal na agenda dito. Dati, talagang pinasan ni Gerald ang hitsura ng isang taong biglang sinaktan nito, na nagpapakasawa sa mga luho at kaliwa. Gayunpaman, makalipas ang ilang sandali, bumalik siya sa lupa. Naniniwala ang kanyang mga kamag-aral na pinagsama niya ang lahat, at iyon ang katapusan nito. Gayunpaman, ang maikling panahon sa limelight na iwan din kay Gerald ng isang hindi magandang pagkaabalahan sa mga pagpapakita. Hindi pa ito napansin ni Noemi. Hinihiling niya sa kanya na maging driver nila ngayon dahil alam niyang inatasan ng Felicity ang dati nilang driver ng halos $1,000,000, $1,000 pera para sa trabaho sa hapon. Ito ay isang kaibig-ibig na pag-aayos. Si Yvonne ang unang nagprotesta. Hindi pala, Naomi, hindi. Mo ba narinig ang sinabi ni Felicity? Kailangan namin ng isang magandang driver, hindi ng crash door tulad ni Gerald. Kalimutan muna iyon. Gayunpaman, si Felicity, na arko ang isang kilay at nagbulong-bulungan. Sa totoo lang sa palagay ko ang mungkahi ni Noemi ay may katangiang, bagaman siya ay masiraan ng loob at masalimuot, si Gerald ay may isang tiyak na kawalang kasalanan tungkol sa kanya na kung saan ay nakakapresko. Manamham, ang aming lumang dorm mate na si Savia ay hindi ganap na walang
Panlasa, kakailanganin ko lamang na bigyan siya ng kaunting makeover at baka magaling siyang gumawa ng aming driver. Panipi, sige, bigyan natin siya ng isang shot pagkatapos. Maaari siyang magmaneho kung tutuusin. Si Cassandra ay nagbigay ng hindi pagkakasundo. Ayos lang. Naomi, tawagan mo si Gerald. Sabihin mo sa kanya na gusto kong siya ang maging driver namin. Panipi, Kabanata 313. Gerald, busy ka ba mamaya? Tanong ni Noemi nang tumawag si Gerald sa kanya. Sino ako? Hindi ako abala. Pinapabalik niya si Kate sa campus. Kapag nasa klase na siya, halatang malaya siya. Oh, natagpuan kita ng kaunting kita. 1,000 pera para sa isang araw na trabaho. Ito ay isang simpleng trabaho, kailangan ni Felicity ng isang driver. Alam kong hindi ka nasasaktan para sa pera. Sa mga panahong ito, ngunit ang isang maliit na labis na simula ay hindi kailanman nasasaktan, tama ba? Anong masasabi mo? Delikadong ipinakita ni Noemi ang panukala. Alam niya na halos maubos na niya ang kanyang windfall, ngunit nagsalita siya ng may taktika gayunpaman dahil alam din niya na si Gerald ay naging isang taong may malas na imahe. Nakagawa pa rin siya ng lasa para sa magagandang damit. Ngunit para sa lahat ng iyon, siya ay isang bro pa rin at walang nagbago sa pagitan nila. Sa totoo lang, nang sumikat ang pangalan ni Felicity, nais ni Gerald natanggihan, hindi bababasa dahil alam niya na baka kasali rin sina Ivan at Cassandra. Ito ay magiging isang baliw na bahay na nahuli sa pagitan ng mga madaldal na hen. Gayunpaman, hindi niya mapigilan ang sarili na tanggihan ang kabutihan ni Noemi. Pagkatapos ng kaunting pagpos, tumango si Gerald at sumangayon naman. Ang lahat ay alang-alang kay Noemi. Ayos lang. Una, kakailanganin kita upang makabalik dito. Bibilhan ka namin ng ilang mga bagay at magbibihis sa iyo. Masayang tumawa si Naomi sa telepono. Napabuntong hininga si Gerald at inikot ang kotse. Bilang bihag ng mga batang babae, binigyan siya ng isang mamahaling suit at isang pares ng sapatos na pangkatad na lahat ay dapat niyang isuot kaagad. Kailangang masabi na si Felicity, sa kabila ng kanyang pagiging malayo sa kanya sa buong panahon na ito, ay kailangang aminin na medyo nasaktan siya nang makita niya si Gerald sa mga gwapong damit. Halos pinuri niya siya, ngunit pagkatapos ay nakita niya siyang maingat na natitiklap ang kanyang mga lumang damit, na parang balak dalhin ang mga ito. Oh, mahal, talo pa lang, kung tutuusin. Ang mga ito ay mainam na damit. Huwag mong pagod ang mga ito. Sa pagmamadali, Gerald, sa pagitan ng gastos ng sangkap na ito at ilang paggastos ng pera para sa iyo bilang aming driver, nakakakuha ka ng higit sa 1,000 pera mula rito. Ang sabi ni Cassandra na nakatiklop ng mga braso. Oo, nakikita ko. Ngumiti lang si Gerald at tumango. Oh, Gerald, iyon ba ang bago mong telepono? Kanina lang nakita ni Naomi ang hawak niya sa kamay. Tumango siya. Oo, ngayon ko lang nakuha ito. Panipi, wow, ang ganda ng itsura nito. Ipasa mo rito. Sinilip ni Yvonne ang aparato, nag-iba ang interes. Nang hindi naghihintay ng pahintulot, inabot niya ito at inagaw ito. Isang pagtingin dito, at humirit siya. My gosh, Felicity, Cassandra, tingnan mo ito. Ito ang pinakabagong modelo, bago sa merkado. Napupunta ito para sa higit sa 4,000 pera. Gerald, ito ba ang iyo? Panipi, bilang isang bagay, ang pinakamahal na smartphone na pagmamayari niya, binayaran niya ito sa pamamagitan ng mga installment sa isang kabuuang $1,000. Si Gerald, ang mahirap na tao sa kanilang klase, ay gumamit ng isang telepono na nagkakahalaga ng 4 na beses na mas malaki. Walang biro, napabuntong hininga si Felicity nang makita ito sa kabila ng kanyang sarili. Gerald, hindi ko alam kung kailan ka naging isang show-off ngunit para sa isang lalaking tulad mo na bumili ng isang teleponong tulad nito, ano ang iniisip mo? Si Felicity ay nasa tuktok ng kanyang laro. Ngayon at ang kanyang telepono ay nagkakahalaga lamang ng kalahati. Ikaw ay isang mag-aaral lamang na walang matatag na kita. Kaya paano ka makagagawa ng ganito? Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo,
Galing ito kay Cassandra, ang tagapayo. Para bang may yamapakan sa buntot niya. Ilang sandali lang ang nakakalipas, pinapag-aralan na niya si Gerald. Tungkol sa isang hanay ng mga damit na nagkakahalaga ng ilang daang pera, at pagkatapos ay latiin niya ang $4,000. Na teleponong ito, saan siya iniwan nito? Sakto, bakit ka nagkamit ng napakatanggal? Sinusubukan mo bang mapahanga ang ilang mayamang bata? Ang ilang mga tao ay walang klase. Hindi mo ba alam, Gerald? Ang mga mahihirap lamang ang pumupunta sa mga bagay na tulad nito, ang mga taong may pera ay bibili lamang ng mga mas murang mga modelo. Panipi, nagdusa ng kaunting pagmamalaki mula rito, sabik na sumali si Yvonne sa panliligalig. Kabanata 314. Oo, tama ka. Siyempre, tumanggo lamang si Gerald na sunod-sunod. Walang point sa pagtatalo. Hinahayaan niya silang mag-usap. Susunod, dinala nila siya sa kumpanya ng pag-upo ng kotse kung saan tinipon nila ang Mercedes-Benz at nagtungo sa Wayfair Mountain Entertainment. Ngayon ay nakabalik na sila sa track. Kinailangan ni Gerald na buksan ang pinto ng matino para lumabas si Felicity mula sa sasakyan. Sumunod ang iba pang mga batang babae at lahat sila ay masayang binati ng mga tauhan sa villa. Bakit ipinakita ng villa ang gayong pagsasaalang-alang para sa exceptional leave? Ito ay simple, kahit na ang exceptional leave o ang paparating na kaganapan sa York North Mountain ay napakahusay na deal, ang mga sponsor sa likuran nila ay sa huli, sinusubukan ni Michael Zick na maglagay ng palabas upang mapahanga si Gerald Crawford. Habang nagpiposing siya para sa mga litratista, lumingon si Felicity at bamulong sa ilalim ng kanyang hininga kay Gerald na susundan. Nasana sila sa loob, napakabuti, Gerald. Ngayon dalhin ang kotse sa paradahan at hintayin kami doon. Mas makakaya mong manatili sa malinaw na wastong kaganapan, baka pumutok ka ng iyong sariling takip at mapahiya kaming lahat. Tungkol sa hapunan, maaari kang bumili ng iyong sarili ng tinapay kung nagugutom ka. Hindi tulad ng paghahatid nila ng uri ng pagkain na nakasanayan mong kainin. Panipi, malinaw, naisip niya na malamang na may sasabihin siya na maaaring mapahiya siya, hindi makapaniwala. Isang araw, makakakuha siya ng mga panghimagas lang. Gerald had been up to here kasama si Felicity. May pagmamalaki din siya sa pagiyak ng malakas. Hindi ba niya maipakita sa kanya kahit kaunting respeto? Pagsumpa sa katahimikan, walang nagawa si Gerald kundi ang sumunod at dalhin ang kotse sa parking lot. Hindi niya mailantad ang kanyang totoong pagkakakilanlan sa isang paraan o sa iba pa. Siyempre, hindi lang si Gerald ang tatambay dito na parang tanga. Napagpasyahan na niya na habang narito siya, hahanapin niya sina Zach Lyle at Michael Zick upang pag-usapan ang tungkol sa Rai Group. Pagdating niya sa opisina ni Michael, nagbabasa ng dyaryo ang lalaki. Nang makita niya si Gerald, binaril niya ito, nagulat. Ilang sandali pa, nagmadali si Zach upang sumali sa kanila. Ikinwento sa kanila ni Gerald ang mga kamakailang kaganapan at nagbahagi naman sila ng nalalaman tungkol sa Rai Group. Sa buod na date ng Rai Group ang lahat ng kanilang iba pang mga samahan at naging isang malamig na pamilyang kriminal. Sa rehiyon ng Mayberry na ito, malaking shot ang mga ito. Habang patuloy na lumalago ang negosyo, nagtatag si Henry Rai ng isang formal na grupo na naging Lehigh Timo. Gayunpaman, para sa lahat ng mga lehitimong negosyo na isinasagawa nila, ang ilan sa mga bagay na ginawa nila, mabuti, si Gerald ay may karanasan sa unang kamay. Ang isang halimbawa ay, kapag inatake ni Chad at Danny Zander si William Rai, at pagkatapos ay nawala ang pamilya Zander sa isang gabi. Pagkatapos, ay mayroong Damien Rai, na nag-utos sa kanyang sariling pribadong hukbo ng mga thugs. Ang dahilan kung bakit pinananatili ni Zach Lyle ang pakikitungo sa kanila ay dahil sa kanilang lakas. Ang malawak na network ng mga taong nagsilbi sa kanila, pati na rin ang kanilang malawak na mga koneksyon sa ilalim ng mundo, ay gumawa sa kanila ng isang puwersa na dapat isaalang-alang. Ang kapayapaan ay nagmumula sa kaunlaran, pagkatapos ng lahat. Sa ngayon, si Gerald ay may mas malinaw na pag-unawa sa estado ng laro.
Tapos tumunog yung phone niya. Ito ang kanyang nakatatandang kapatid na si Jessica, na hindi pa niya nakakausap ng higit sa 1-2 linggo ngayon. Ano ang balak mo, Gerald? Nagsimula siya. Wala masyado. Naghahaponan lang kasama sina Zach Lyle at Michael Zick. Maliwanag na sumagot si Gerald, nagpa siya na hindi kailangang malaman ni Jessica ang tungkol sa lahat ng ito. Sa pagtatapos ng araw, inaalagaan niya siya upang tuluyang sakupin ang buong Mayberry Commercial Street. Kung siya ay tumakbo sa kanyang kapatid na babae para sa tulong sa bawat maliit na bagay. Anong uri ng kahalagahan ng kanyang ipinakikita? Mabuti naman. Tumatawag ako upang ipaalam sa iyo na magpapasyal ako sa Mayberry sa loob ng 3 araw at nais kong makita ang aking mahal na sanggol na kapatid. Hahaha, panipi. Oh, pupunta ka dito, panipi. Yup, at magkakaroon ako ng ilang mga nakasisirang balita na ihahatid din sa iyo. Kabanata 315. Ano ang malaking balita? Natigilan si Gerald. Gayunpaman, naririnig na ang kanyang kapatid na babae ay darating. Naisip niya pabalik sa 1 taon na ang nakakaraan nang siya at ang parehong mga magulang ay nagpunta sa ibang bansa upang magtrabaho ng ilang mga utang at kung paano niya hindi pa nakikita ang mga ito simula noon. Ito ay isang tunay na kapanapanabik na prospect. Siyempre, iyon ay isang kwento lamang na ginawa nila upang sabihin sa kanya, "Oh hahaha, malalaman mo kapag sinabi ko sa iyo. O sige, kumain ka na ng hapunan mo." Panipi, Sa pamamagitan nito, nabitin si Jessica. Namumutla sina Zach Lyle at Michael Zick. Mr. Crawford, pupunta ba dito si Director Jessica? Panipi, yup, tama yan. Sagot ni Gerald. 3 araw mula ngayon. Walang ideya kung bakit. Panipi, ang dalawang lalaki ay tila ba magkakasakit sila. Dapat silang takot. Takot sa kanyang kapatid na babae. Susunod, nag-dinner si Gerald sa kanila at pinag-usapan ng mga mas simpleng bagay. 3 o 4 na oras ang dahan daw ang gumapang. Sinasabi ko, nasaan ka, Gerald? Direkta lang siyang tinawag ni Felicity. Napakinggan niya. Sinuri ni Gerald ang oras. Whoops, lampas pasado 8:00 na. Mayroong isang panuntunan sa mga maiinit na bukal na ito. Pagkatapos ng paglubog ng araw, walang sinuman ang maingay. Naaalala ang oras na iyon nang ang ilang mga tanyag na bituin ay sinusubukan na lumabas ng paliguan, at halos nagsimula ng away. Sa kanya, ano pa ang isang dakilang pag-andar tulad ngayong gabi? Oh, dadalhin ko kaagad ang kotse. Nakasakay, kinuha niya ang kotse at sinundo si Felicity at mga kaibigan, na handa nang umalis. Para sa gabi, sabog, sinadya mo bang gawin ito, Gerald? Ano ang itinuro ko sa iyo? Kapag malapit nang matapos ang party, ihanda ang kotse sa malapit. Sa halip, wala ka kahit saan. Sa sandaling sumakay siya sa kotse, sinimulang ngumunguya ni Felicity ang tainga nito. Sinadya, patayin ang pag-iisip. Basta, pinagbawalan mo ako mula sa pag-apak sa loob doon, kaya paano ko malalaman kung kailan magtatapos ang pagdiriwang? Napangiwi si Gerald. Why ikaw? Para lang dyan, makakakuha ka lang ng kalahating bayad. Ngayong gabi, putol ni Yvonne. Sus, kung ano ang isang ganap na pagkabigo ka. Nang lumabas ang mga panauhin, ang ilan sa iba pang mga driver ay nakatayo na sa may pintuan, ngunit saan na siya? Kahit na siya ay naglalakad palabas sa kotse, ang lalaki mismo ay wala sa paningin. Ang hiya naman nito, ihuhulog ko kayong mga kababaihan sa aming campus at pagkatapos ay ibabalik ko ang kotseng ito. Ungol ni Gerald. Balik sa campus. Kalimutan mo yan. Putol ni Yvonne. Wala. Kaming sapat na kasiyahan ngayong gabi, nais naming magtungo kay Emperor upang makanta kami buong gabi. Tama ba ako, Felicity? Panipi. Tunay na naging isang kamanghamanghang gabi na, at nais nilang makita ang Wayfair Mountain Entertainment. Gayunpaman, nagaatubili ang mga batang babae na tawagan ito isang gabi, kasama na si Cassandra. Lalo na si Cassandra. Maraming mga nakatataas kay Felicity ang kumuha ng kanyang inumin at humingi pa ng kanyang numero. Noon, siya ay magiging labis na nasiyahan. Gayunpaman, ngayon, ang kanyang puso ay pagmamay-ari ng
ordinaryong tao. Gayunpaman, naramdaman niyang napaka-flatter siya. Ipadala kami sa Emperor Karaoke, pagkatapos ibalik ang kotse. Masayang sabi ni Cassandra. Walang anuman para dito kundi gawin ang sinabi sa kanya bago tuluyang magmaneho pabalik sa campus. Sus, ano sa palagay mo? Isang lalaki tulad ni Gerald, anong uri ng babae ang nais na makasama siya? Panipi, sa kanilang sariling pribadong silid, ang mga batang babae ay umiinom at nakikipag-chat ng magkatugtog ang musika, para sa kagustuhan ng isang mas mahusay na paksa ng pag-uusap. Ang kanilang mga saloobin ay lumayo pabalik kay Gerald. Hey, sa totoo lang, ang isang lalaki na tulad niya ay walang pag-asang maging kasintahan. Kahit na siya ay ikakasal isang araw, hindi ito magiging sa anumang magandang kagandahan, at kahit na siya ay malamang na magamit siyang kalakal. Ang mga kadahilanan ay simple, isa, siya ay patay na putol, at dalawa, siya ay isang ganap natalo. Lasing ngayon si Felicity at nagsalita ng may kaunting pagpipigil. Malika, may girlfriend si Gerald. Maaaring hindi mo namamalayan ito, ngunit siya ay isang radio DJ at talagang maganda siya. Hindi komportable si Naomi sa pakikinig sa kanila. Nanilali nila si Gerald ng ganito. Pa, hindi ba maganda rin si Savia? At ano ang nangyari doon? Panipi. Yvonne sneered, at pagkatapos ay masigla up habang siya broach ng isa pang paksa. Ay, oo, pinag-uusapan kung alin. Felicity, anong uri ng tao ang iyong hinahanap? Panipi, ay ako, kaya, kailangan niyang maging mainit, syempre, iisa. Iyan, dalawa, kayang-kaya niya akong bayaran. Tatlo, isang tao. Mula sa isang maimpluwensyang pamilya. 4, may mabait. 5, handang gumastos ng maraming pera sa akin. 6, magandang langit, hindi mo ba masabi na naghahanap ka para sa isang tulad ng ordinaryong tao? AY316AK. Tumawa si Yvonne. Si Cassandra, na nakatayo sa tabi ni Yvonne, ay nagsimulang kumilos ng bahagyang mahirap. Ang totoo, sa loob, napuno siya ng selos. At ikaw na tagapayo, anong uri ng hinaharap na asawa ang hinahanap mo? Inulit ni Yvonne ang tanong niya. Naghahanap lang ako ng isang taong mapagpakumbaba. Isang solemna at may sapat na gulang na tao na matinupati na rin may kaalaman. Hindi sa labis na tunog ng materyalistiko, ngunit dapat din siya ay isang mahusay na tao dahil kami, bilang mga kababaihan, ay umaasa sa kanila para sa suporta sa natitirang bahagi ng aming buhay. Panipi. Tinapos ni Cassandra ang kanyang paliwanag ng mahinang ngiti. Isa pang pagsabog ng tawa ang nakatakas sa bibig ni Yvonne. Kaya, ang sinasabi mo ay naghahanap ka para sa isang tulad ng ordinaryong tao. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang regular na tao. Lamang na medyo mas matino at solemna. Speaking of alin, sa palagay mo ano ang hitsura niya? Guwapo, o maaaring siya ay maging isang pangit na tao? Panipi, tiyak na hindi pangit. Malayo sa pangit. Parehong sumigaw sina Cassandra at Felicity nang magkasabay. Matapos ang tanong ni Cassandra, inihagis ni Felicity ang kakaibang tingin kay Cassandra. Si Cassandra ay tila medyo kinakabahan. Maaaring sabihin ni Felicity na tiyak na may isang bagay na naka-off. Naalala ni Felicity ang sandali nang ibigay niya ang impormasyon sa pakikipag-ugnay kay Cassandra ordinary man. Ito ay upang payagan si Cassandra na makatulong na siyasatin kung aling klase. Nagmula ang ordinaryong tao. Noon ay hindi niya masyadong iniisip ito. Ngunit pagkatapos ng kung ano ang nangyari pagkatapos, ang mas maraming pag-iisip tungkol sa Felicity tungkol dito, mas naramdaman niya na may isang bagay na hindi tama. Sobra siyang kinabahan kanina. Pwede bang umibig din si Cassandra kay ordinaryong tao? Ang mga kababaihan ay tiyak na ang pinakamakasarili na mga nilalang sa Earth. Ang ordinaryong tao ay walang kapansin-pansin at mayaman. Pagkatapos ng lahat, pinapayagan niya ang mga tao mula sa exceptional leave na mag-host ng isang social na pagtitipon sa Wayfair Mountain Entertainment. Posibleng-posible na ang tunay na pagkatao ng ordinaryong tao ay ang misteryosong G. Crawford. Walang sinumang babae ang maaaring sabihin na hindi sa isang lalaking tulad nito.
Maaaring medyo naging pabaya ako, naisip ni Felicity sa sarili. Walang nagsabi ng anuman matapos ang kanilang sagot, at ang sitwasyon mismo ay naging medyo mahirap. Sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan ng pribadong silid. "Excuse me, narito ba si Miss McGregor?" Sa pintuan, nakatayo ang isang bodyguard na nakasuot ng itim na suit at earphones. "Ako iyon. Mayroon bang matutulungan ako?" tanong ni Cassandra. "Pahintulutan akong magpakilala, Miss McGregor. Ako ay driver ni G. Lexington at inanyayahan niya kayong apat na kumain sa Homeland Kitchen." Ang isang kapistahan ay inihanda bilang isang uri ng paghingi ng tawad. "Inutusan ako na sunduin ka," paliwanag ng bodyguard. Nakikita ko." Tumango si Cassandra matapos sabihin iyon. Kahit na medyo nalito pa siya, wala siyang nakitang problema dito. Iginalang siya ni Flynn, at siguradong nagkonsensya siya sa nangyari noong isang araw. Ano pa, si Flynn ay ang nasasakupan ni Gerald at tiyak na alam niya na maganda ang relasyon nila ni Gerald. Habang iniisip niya ito, napagtanto ni Cassandra na hindi pa niya sasabihin kay Felicity na ang ordinaryong tao talaga, si Gerald. Ngunit paano nalaman ni Flynn kung paano siya hanapin? Isinasaalang-alang niya ang katotohanan na maaaring ito ay dahil lahat sila ay kasalukuyang nasa teritoryo ni Flynn. Matapos pag-isipan ito tungkol sa ilang sandali, napagpasyahan ni Cassandra na tawagan si Flynn upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Gayunpaman, ang kanyang tawag ay humantong diretso sa kanyang voicemail. "Umalis na tayo. Ang Homeland Kitchen ay hindi masyadong malayo mula rito. Hindi magiging matalino na maghintay ng masyadong matagal kay G. Lexington," sabi ni Yvonne. Pasimpleng tumango si Cassandra bilang sagot. "Totoo yan. O sige, ay start up ang makina, at tayo ay papunta na." Tumango ang driver, at inakay na ang daan papunta sa sasakyan niya. Isang itim na Rolls-Royce ang nakaparada sa labas mismo ng pintuan. Pagpasok sa sasakyan, hindi nagtagal bago sila patungo sa Homeland Kitchen. Ang Homeland Kitchen ay matatagpuan sa Mayberry Commercial Street, ngunit mula sa kinalalagyan nila ngayon, tatagal lamang sila ng 7 minuto upang makarating doon. Gayunpaman, hindi pinahinto ng driver ang kotse kahit na dumaan sila sa kalye. Sa katunayan, nagmaneho siya at hanggang sa ang Mayberry Commercial Street ay halos hindi na makita. Tumungo sila sa kanluran ngayon. Dumaan kami sa Homeland Kitchen," sinabi ni Yvonne na nakaupo sa tabi ng driver sa lahat ng oras na ito. "Huwag kang mag-alala, napansin ko. Hindi kami pupunta sa Homeland Kitchen na ito. Ang aming negosyo ay nagtatag lamang ng isang bagong sangay, kanluran ng lungsod. Pupunta tayo roon." Panipi. Habang sinabi niya iyon, isang mahinang ngiti ang nabuo ng maikli sa kanyang mukha. Kabanata 317. Isang bagong sangay. Kailan ito itinatag? Wala akong narinig tungkol dito. Panipi. Ang mga gears sa ulo ni Cassandra ay nagsimulang gumiling. Ang isang bagay tungkol sa lahat ng ito ay tila kainahinala. Kanina pa sila nasa teritoryo ni Flynn, sinabi sa kanila ng tanod na nais ni Flynn na pakitunguhan sila sa isang pagkain sa Homeland Kitchen bilang isang paghingi ng tawad. Hindi ito masyadong inisip ni Cassandra. Pagkatapos ng lahat, nakita niya ang pamilyar na Rolls-Royce sa harap ng kanyang mga mata. Dahil doon, sumama na lang sila sa bodyguard. Gayunpaman, nakikita na sila ngayon ay pupunta sa kanluran ng lungsod. Parami ng paraming mga alarma sa ulo ni Cassandra ang papatay. Ang kanluran ng lungsod ay isang zone ng pabrika. Napakakaunting mga entertainment center ang naroon. Bakit nais isaalang-alang na magtatag ng isang sangay ng Homeland Kitchen doon? Bumukas ito ilang araw lamang ang nakakaraan. Ang chef ay mayroong kahanga-hanga sa pagluluto. Sinabi sa akin ni G. Lexington na siya ang nag-host sa piyesta na ito sa iyo dahil hindi kanya mapaglingkuran ng mabuti sa Emperor, sabi ng driver. Mabuti yon sa kanya, ngunit bakit hindi kami sinabi ni G. Lexington tungkol dito muna? Bahagyang nalinis ng lalamunan ng driver. Hindi ko malalaman ang tungkol doon. Maaari mong tanungin ang iyong sarili kay Flynn. Sa oras na maabot mo ang restaurant, sabi ng driver habang ang
Isang mahinang ngiti ay lumitaw sa kanyang mukha. Ngayon mo lang tinawag ang pangalan ni G. Lexington. Kung mas napansin niya ang driver, mas hindi gaanong pinagkakatiwalaan ni Cassandra ang kanyang kakatwang ugali. Narinig ang kanyang katanungan, ang driver ay nagsimulang ngumiti ng awkward. Ang bilis ng sasakyan ay nagsimulang bumilis sa sandaling iyon. Hindi masyadong nagtagal, lumiko siya at pumasok sa highway. Kanluran ng lungsod. Dahil sa kasaganaan ng mga pabrika, walang maraming mga kotse. Sa kalsada, ang mahina lamang naningning ng ilang mga lampara. Sa kalye ang nag-iilaw. Habang dumadaan sila sa daan, mas naramdaman ni Cassandra na may mali. Mister, hindi ako masyadong maayos. Maaari ba nating ipagpaliban ito? Magkakasakit yata ako. Mangyaring ibalik kami. Panipi, natatakot ako na hindi ko magawa iyon. Sumubsob ang puso ni Cassandra. Hindi nila papasok ang kotse sa una kong tinukoy lamang niya na ang Homeland Kitchen na pupuntahan nila ay wala sa Mayberry Commercial Street. Sa pag-iisip sa likod, bumilis siya habang nagmamaneho din sa Mayberry Commercial Street din. Hindi sila nakapagreaksyon ng mabilis upang magtanong sa kanya ng anuman. Ang driver ng kotse ay tumingin mula kaliwa hanggang kanan. Pinapagod ang kanyang tingin. Ang lahat ng ito ay nagsilbi lamang upang lalong mag-alala. Si Cassandra, humimok kami hanggang ngayon, bakit hindi ka bumaba at tingnan kung nandyan tayo. Pagkumbinsi ng driver habang nakangiti, tumanggi kami. Itigil mo agad ang sasakyan. Sigaw ni Felicity sa isang malamig na boses. Itinuro ng driver ang salamin sa likuran. Hindi ko magawa iyon o. Babagsak tayo sa sasakyan sa likuran natin. Bukod, hinihintay ka na. Ni G. Lexington. Panipi. O talaga, tinatawagan ko siya ngayon. Pang-iinis ni Cassandra, habang hinihimas ang phone niya. Gayunpaman, ang nag-iisang tinig na narinig niya sa pamamagitan ng telepono ay ang kanyang voicemail. Bakit sa lupa ito ay patuloy na magpadala ng isang voicemail? Biglang-biglang marinig ang isang malakas na putok. Nabigla-bigla ng driver ang manibela upang biglang lumiko. Ang kotse ay ngayon ay pababa sa isang slope. Si Cassandra at ang iba pa ay halos natumba matapos na marahas na itinapon sa loob ng sasakyan. San mo kami dadalhin? Sino ka? Ungol ni Cassandra na kapwa nasa galit at takot ng sabay. Gayunpaman, simpleng hindi siya pinansin ng driver. Pinindot niya ang isang pindutan sa kanyang earphone bago sinabing, kopyahin yan. Nasa sasakyan na sila ngayon kasama ang dalawa pang mga batang kagandahan. Malapit na tayo, tapos na. Panipi, sino ka? Ito ba ay isang pagtatangka sa pag-agaw? Si Yvonne ay nakaupo sa tabi ng driver sa buong oras at siya ay may isang hitsura nang takot sa kanyang mukha. Bumagal agad ang sasakyan. Lilito na ang kanilang patutunguhan. Ay isang uri ng hindi kumpleto na gusali ng pabrika. Akala niya dati na ang mga eksenang tulad nito ay naruroon lang sa mga action films. Tigilan mo na ang sasakyan. Tigilan mo na ang F***ang car na. Sinabi ko, sigaw ni Ivan, halos para sa isang baliw na tao habang hinahawakan ang braso ng driver. Inabot siya ng isang segundo upang maramdaman ito, ngunit naramdaman niya ang isang sampal sa pisngi niya. Ito ay malakas at malinaw. Halos himatayan si Ivan sa lugar dahil ang sampal na kanyang kinuha ay direkta at tumpak. Sa sandaling iyon, tumama ang preno sa preno. Sa likuran nila, 5 tao ang bumaba sa sasakyan na kanina pa nila binubuntes. Mula sa gusali, lumitaw ang 3 iba pang mga tao. Si Cassandra at ang natitira ay hinayla palabas ng sasakyan, isa-isa. Malinaw na ang lahat ngayon. Ito ay isang paunang pagtatangka sa pag-agaw. Bigla na lang nagsimulang sumigaw si Noemi sa kanyang telepono na lihim niyang inilabas habang nasa sasakyan pa sila. Kamusta? Kinidnap kami. Mangyaring dumating iligtas kami, kami ay sa. Bago pa siya matapos, isang bodyguard ang tumakbo papunta sa kanya at inagaw ang kanyang telepono. Tumagal ng mas kaunti sa 1 segundo para sa kanya upang mabasag ito sa lupa na hindi paganahin ito para sa kabutihan. Isang mahigpit na sampal mula sa kanya ang naghihintay kay Noemi. Ang lakas ng loob mong tumawag sa tawag na yan. Pangatlong, kapatid, karaniwang ginagawa mo itong tamad. Kunin agad ang kanilang mga telepono. Panipi,
Ibigay mo sa akin ang iyong mga telepono ngayon. Tinangka ni Felicity na itago ang kanyang telepono habang ang ilang mga tanod ay sumugod papunta sa kanila. Gayunpaman, walang saysay ang kanyang pagtatangka at sa huli, ang kanyang telepono ay naaga din. Kabanata 318, Manalo ka. Tawiin silang lahat habang hinihintay namin ang susunod na utos ng boss. Sigaw ng isa sa mga lalaki. Si Cassandra at ang iba pa ay hinayla papunta sa gusali bago itali sa ilang mga upuan. Napakaganda nilang lahat. Kung nasisiyahan ng boss sa kanyang sarili ngayon, marahil ay makakasaya rin tayo sa kanila. Tumawa ang isang gwardya na may malupit na ngisi sa labi. Maaari kang maghintay. Siguraduhing tumanggap muna ang boss ng isang maligayang pagdating. Kayong tatlo ay mananatili sa itaas upang bantayan sila hanggang sa dumating ang boss. Sugpuin ang iyong mga paghihimok sa sexual. Kung malalaman niya ang tungkol dito, siguradong magaan ka ng castrated. Panipi, ang tatlong napiling mga subordinate ay gumalang ng gumalang, habang ang natitirang mga kalalakihan ay bumaba ng hagdan. Ang mga kababaihan ay napakaganda at natatakot na maaari nilang halikan sila kung tinitingnan nila sila ng masyadong mahaba. Nagpasya ang tatlong lalaki na mas mabuti na huwag silang tignan. Nag-squat sila sa pintuan at nagsimulang maglaro sa kanilang mga telepono. Passes. Hoy, Naomi, nagawa mo bang may parating ang tawag ng mas maaga? Kumusta naman kayong Felicity? Bulong ni Cassandra, maputi ang mukha ng isang shit. Tahimik na umiyak si Felicity habang umiling. Hindi, napangasiwaan. Ang aking telepono ay naaga bago pa ako nagkaroon ng pagkakataong pindutin ang pindutan ng tawag. Ano ang dapat nating gawin, tagapayo? Isa akong tanyag na tao sa internet. Hindi ito paraan upang matrato ang gayong tao. Sigaw ni Felicity habang lumuluha. Ang sulok ng bibig ni Ivan ay nagdurugo pa rin mula sa sampal. Kanina, kinilabutan siya at nagsimula na rin siyang umiyak. Hindi alintana kung gaano siya kalmado at lamig ng isang batang babae. Ang sinuman ay matatakot kalahati sa kamatayan kung haharapin nila ang isang katulad na sitwasyon. Tagapayo, hindi ako sigurado kung nagawa ko bang tawagan ang tawag, ngunit parang ginawa ito. Gayunpaman, nagawa ko lamang. Sumigaw ng maikling sandali. Kung ikukumpara sa iba pa, medyo kalmado pa rin si Noemi kahit mabigat ang kanyang paghinga. Sino ang tinawagan mo sa sitwasyong ito sa buhay o kamatayan? Ang tatanggap ng tawag na iyon ay maaaring maging himala na kailangan nila upang makatakas ng hindi nasaktan. Bagaman mga mag-aaral pa rin sila sa unibersidad, ang kanilang pag-iisip ay pabago-bago at may sapat na kaalaman. Mas maaga sa kotse, karamihan sa kanila ay nahuli na may nangyayari ng napakasamang. Sa sandaling ito ay sinampal ng gwardya si Ivan at habang binibigyan niya ng mga mata si Cassandra, si Naomi at Felicity ay masipag sa trabaho, maingat na sinusubukan na tumawag ng hindi nahuli. Sa mga batang babae, si Noemi ang unang kumilos. Matagal pa bago paalis ng cots ang slope, may sapat na kamalayan si Noemi tungkol sa kanilang sitwasyon upang subukang tumawag sa emergency. Ang pinakamalaking tulong ngayon, syempre, ay magmula kay Flynn sa sitwasyong ito, kahit na maraming beses na sumubok si Cassandra upang hindi ito magawa. Tinawag ko si Gerald. Noon, ang unang numero na nakita niya ay kay Gerald at ito ay isang kritikal na sandali na mas mabilis ang paggalaw ng hinlalaki kaysa sa kanyang isipan. Tumawag ka, Gerald. Sinabi ni Cassandra sa isang nabigong boses. Tinawag mong walang kabuluhan iyon. Ano pa nga ba ang makakaisip niya upang may save tayo? Ang pagiging tanga niya. Panipi, tumaas ang takot ni Felicity at naramdaman niya ang pagtulo ng malamig na pawis sa noo niya. Tapos na ang lahat ngayon. Ayokong mamatay. Sigaw ni Ivan. Manahimik ka, Katie. Diyos, napakaingay mo. Leo, ay tape mo ang kanyang bibig. Maaari mong mapasigaw lahat ng gusto mo sa paglaon. Chuckled isa sa mga lalaki. Ang gwardya na dumaan kay Leo ay nakangiti ng may pagnanasa. Paglapit sa kanila, habang nangyayari ang lahat ng ito, nakatingin pa rin si Gerald sa kanyang telepono, tuliro at naguguluhan.
Nasa dormitory ng lalaki siya nang nangyari ito. Halos 3 minuto na ang nakalilipas, tumawag sa kanya si Noemi. Naliligo na siya noon, at ang telepono niya ay kanina pa nagri-ring. Pagkakuha niya ng tawag, narinig niya ang sigaw ni Noemi. Malabo ang kanyang mga salita, ngunit may narinig siya tungkol sa kanilang pagkidnap bago natapos ang tawag mula sa kanyang pagtatapos. Ano ang nangyayari sa mundo? Sinubukan niyang tawagan siya pabalik. Upang hindi ito magawa, sinubukan pa niyang tawagan si Cassandra at ang iba pang ngunit maging ang kanilang mga telepono ay dumiretso sa isang voicemail. Inaasahan kung sila lang ang nagkakasayahan. Akala ni Gerald sa sarili. Gayunpaman, ang cryptic na tawag ay nag-aalala pa rin. Alam na, lahat sila ay nasa Emperor Karaoke Bar, nagpasya siyang tawagan si Flynn. Dumiretso ang kanyang tawag sa voicemail. Napakamot sa likod, sinubukan ni Gerald na tawagan ang personal na numero ni Flynn. Sa kabutihang palad, maabot niya siya kaagad. Pagkatapos, hindi pa rin nagretiro para sa isang araw, G. Crawford. Hindi pa, hindi. Bakit nagpapatuloy na mag-voicemail ang numero ng iyong negosyo? Nasa Emperor Karaoke Bar ka pa ba? Tanong ni Gerald. Huwag ka ring magsimula, G. Crawford. Tinitingnan ko rin ito. 40 minuto lamang ang nakalilipas, na target ang aking telepono. Nakatanggap ako ng mga tawag bawat 2 segundo. At oo, nasa Emperor ako ngayon. Sinusubukan ko pa ring hanapin ang mga utak sa likod ng lahat ng ito. Panipi, nakita ko. Sa gayon, si Cassandra, Felicity, at ilang iba pa ay nagsaya rin sa Emperor. Maaaring pumunta at tingnan kung nandyan pa rin sila. Panipi, sigurado. Nang hindi nabitin, nagpatuloy si Gerald sa paghihintay ng 3 minuto pa. Ginoo Crawford, tila kinuha sila ng isang tao pagkalipas ng 20 minuto na ang nakalilipas. Umalis na sila, sabi ni Flynn nang sa wakas ay muli siyang nagsalita. Ha, maaari mo bang tingnan ang footage ng pagsubaybay? Sino sa mundo ang makakakuha sa kanila? Panipi, nararamdaman ni Gerald na may kung anong nangyayari na kilabot na mali. Ganun din ang naramdaman ni Flynn. Habang nagsimula siya sa sariling surveillance footage ng Emperor, hindi nagtagal ay natagpuan ni Flynn ang kanyang sarili na dumaan sa footage mula sa mga surveillance camera na nagkalat sa buong Mayberry Commercial Street. Ang boses ni Flynn ay nagsimulang manginig ng kinakabahan. Ginoo Crawford, mukhang kinuha sila ng isang Rolls-Royce. Ang kotse ay lumipat sa isang pinabilis na tulan at ang huling footage na mayroon kami nito ay nagpapakita na ito ay humimok sa kanluran ng lungsod. Panipi, o hindi, maaari ba itong isang pagtatangka sa pag-agaw? Panipi, naramdaman ni Gerald na lumaki ang pag-aalala niya sa segundo. Mabilis, tawagan sina Zack at Michael. Sabihin sa kanila na magtagpo agad sa Emperor Karaoke Bar. Makikilala din kita dyan. Panipi, Kabanata 311. Sa loob ng tanggapan ng Emperor Karaoke Bar, mabigat ang kalooban. Natukoy namin ang eksaktong lokasyon, G. Crawford. Matapos matuntan ang huling tawag ni Miss Milton, nalaman namin na ito ay ginawa sa labas ng isang hindi kumpletong pabrika, kanluran ng lungsod, paliwanag ni Michael. Ginoo Crawford. Sigaw ni Zack habang papasok sa pintuan ng opisina. Nagpagawa kami ng ilang mga pagsisiyasat sa mga gangsters sa Mayberry City at sa grupo ng Rye. Ayon sa aming mga tiktik, kakaibang kumilos si Jack ngayong gabi. Mas maaga sa alas 8, nagsagawa siya ng isang hapunan sa ilang iba pa, kasama ang ilang mga boss na nakatuon sa negosyo mula sa Mayberry City. Sa pagitan ng mga pagkain, iniiwan niya ang mesa ng madalas upang tumawag. Napag-alaman din na ang kanyang mga nasasakupan ay nagdroga muna ng alak. Halos 10 minuto na ang nakalilipas. Sinundo siya ng kanyang driver at ang kanyang huling patutunguhan ay ang parehong pabrika na huling tinawag ni Miss Milton. Iniulat ni Zack. Naguluhan ang mukha ni Gerald. Ginoo Lyle, paano mo malalaman ang tungkol sa kanila? Panipi, ngumiti si Zack. Ang totoo, G. Crawford, nagtanim ako ng ilang mga especially iya sa kanilang grupo ng mas maaga upang maiwasan ang paghugot nila ng anumang hindi inaasahang mga trick.
Ipinagmamalaki kong sabihin na ang isa sa pinagkakatiwalaang mga sakop ni Jake ay ang aming especially iya. Panipi, mahusay na trabaho. G. Crawford, narito ang lahat ngayon. Mas mabuti na umalis na tayo ngayon, sabi ni Michael. Halika na. Sa pamamagitan nito, ang mga nagtipon doon ay nagsimulang magmaneho ng mabilis sa kanluran ng lungsod. Samantala bumalik sa hindi natapos na pabrika. Boss, masarap makita ka. Ang mga nasasakupan mula sa mas maaga ay nagpalitan ng sigaw ng parirala. Sumunod ang isang tawa ng tawa. Nasaan ang aking munting kagandahan? Nasaan siya? Naririnig ang malaswa na tawa bago magsimulang umakyat si Jake. Sa hagdan, sa sandaling makita siya nina Felicity at Cassandra, halos lumuwa ang kanilang mga mata. Narito siya sapagkat nasaktan nila siya ng sobra noong isang araw. Nandito sila dahil nais ni Jake na personal na makaganti sa kanila. Paimpol na natawa si Jake sa gulat na gulat nila. Kaya lahat kayo, narito, halika na, tanggalin ang tape sa kanilang mga bibig. Panipi, pagkalaya na ng kanyang bibig ay sinigawan siya ni Cassandra. May death wish ka ba, Jake? Alam mo ba kung sinong babae ako? Pakawalan mo ako ngayon, kabilang ako kay G. Crawford. Panipi, alam na alam ni Cassandra kung anong uri ng relasyon ang mayroon siya kay G. Crawford mula nang sinabi sa kanya ni Flynn tungkol dito noong isang araw. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian sa ngayon. Inaasahan niya lamang na magagamit niya ang kanyang relasyon kay G. Crawford bilang isang paraan upang takutin si Jake. Gayunpaman, ang kanyang pahayag ay natakot kay Felicity at iba pa. Hindi katakataka na iginagalang ni Flynn ang tagapayo. Kaya't, nasa ganoong relasyon siya kay G. Crawford. Naisip ni Felicity sa sarili, sa halip ay naiinis. Simpleng tumawa si Jake. Aware ako sa relasyon niyo, oo. Hindi ka lang protektado ni G. Crawford, kundi pati na rin si Flynn. Gayunpaman, hindi ka rin mailigtas ng Diyos ngayon. Panipi, talagang pinahiya mo ako sa Emperor noong nakaraang araw, at babayaran mo ito ngayon. Babasagin kita sa loob. Panipi, at ikaw Felicity. Sinuportahan kita noong unang ngunit anong kabutihan ang nagawa nito. Taya ko na hindi mo inaasahan na mahahanap mo muli ang iyong sarili sa akin, hindi ba? Sinampal mo ako minsan, naaalala mo. Hindi na kailangang magmadali. Hahayaan kong maranasan ng bawat isa sa inyo kung paano ako maging brutal. Panipi, sa sandaling natapos ang kanyang pangungusap, inilahad ni Jake ang kamay kay Felicity na may masamang balak. Si Felicity, na kapwa kinilabutan at kinakabahan, ay likas na gumanti. Sa pamamagitan ng sobrang pagkagat sa daliri ni Jake. Ang kulit mo, ang tunog ng isang matapang na sampal ay umalangaw sa buong gusali. Ang galing mo naman, kahit napapatayin mo kami, malalaman ito. Ni Flynn at ng iba pa. Hindi mahalaga kung gaano ka makapangyarihan, magtatapos ka sa pagkasira kaagad. Panasan ang smug smirk na iyon sa mukha mo. Sigaw ni Cassandra papunta kay Jake. Natawa si Jake sa sinabi nito. Ay, hindi mo na kailangang mag-alala. Tungkol doon, hindi maiisip ni Flynn at ng iba pa na kasama ako sa lahat. Mayroon akong isang alibay na kasalukuyang umiinom ako ng alak kasama ang ilang mga boss mula sa larangan ng negosyo. Malakas ang alak at lahat kami ay lasing at pagkalipas ng kaunting panahon, magpapahinga kami sa isang hotel. Panipi, ang mga boss na iyon ay tiyak na magbibigay ng kasalanan para sa aking pagiging inosente. Halika, iset up ang video camera para sa akin. Sisiguraduhin kong pinapanood nila ang bawat segundo ng kanilang slotty sandali nang paulit-ulit pagkatapos naming makasama sila. Kailangan ko ring tumawag sa video. Tiyak na masisiyahan ito ni Damian, mabuhay. Panipi. Habang sinabi niya iyon, sinimulan niya ang video call. Sa kabilang dulo ng linya, si Damian ay nakahiga sa kanyang kama. Sa ospital, nakabalot ang kanyang mga kamay at binti. Kinuha niya ang tawag. Tumawa si Jake. Ginoo, Ray, binigyan mo ako ng isang napakatalino na ideya noong isang araw. Tingnan mo, mayroon akong 4 na mga kagandahan sa tabi ko ngayon. At pinupuntahan ko ang bawat isa sa kanila. Panipi, sa pamamagitan ng Diyos. Ang ganda-ganda nila.
Anong uri ka ng halimaw? Mag-zoom in sa batang medyo mas matanda para sa akin. Masiglang sigaw ni Damien. Mayroon kaming lahat ng oras sa mundo. Tayo na't magsimula. Natatawang sabi ni Jake, halos baliw. Gamit ang isang subordinate na nakahawak sa telepono ni Jake. Sumugod muna si Jake papunta kay Cassandra. Ang lahat ng mga batang babae ay lumuluha, kasama na si Cassandra. Kabanata 320. Sa ordinaryong tao sa kanilang panig, inisip ng mga batang babae na maaari nilang gawin ang anumang nais nila sa Mayberry. Wala sa kanila ang may inaasahan na magtatapos sila sa isang walang pag-asang sitwasyon. Lahat sila ay takot sa kalahati hanggang sa mamatay sa pag-iisip na magkaroon ng R*8. Boss, may isang tawag para sa iyo. Tumawag ng isang nasasakupan. Hindi ko sinasagot iyon, hindi mo ba nakikita na abala ako? Kumunat ang noo ni Jake habang hinuhubad ang kanyang damit. Ngunit, pagkatapos ay binulong ng bodyguard ang natitirang. Nais niyang sabihin sa tainga ni Jake. Ano? Isang pakiramdam ng kaba ang mabilis na napuno si Jake. Bakit niya ako tinatawagan ngayon? Wala sa anumang posisyon si Jake upang tanggihan ang tawag. Humiga, bumabangon siya habang sinasagot ang tawag. Hindi mo ba ako naintindihan? Paano ito posible? Ako, itigil mo na ang kalokohan mo. Ang iyong mga sakop sa ibaba ay nasa ilalim ko ngayon. Pakawalan agad sila Jake, o maaga pa ang nakakasalubong mo sa kamatayan ngayon. Ang boses ng tao sa kabilang dulo ng linya ay masigla. Sumubo si Jake. Sa sandaling iyon, naririnig ang mga yabag na umaakyat sa hagdan. Ang mga tao ay nagsimulang sumugod kaagad, na mabilis na pumapalibot kay Jake at sa kanyang mga tauhan. Mga tanod silang nakaitim na nakablak mula ulo hanggang paa. Ang pinuno ng pangkat ay isang taong may puting nyebe na buhok. Nanganak siya ng isang malamig at mabangis na ekspresyon. Sinamahan ng isang mahabang peklat sa kanyang mukha na nagpatingin sa kanya ng sobrang pananakot. Ikaw, sino ka? Sigaw ni Jake, gulat na gulat. Sa kanyang puting buhok at mabangis na titig, tiyak na hindi ito ordinaryong tao. Gayunman, si Cassandra at ang iba pa ay nagbigay ng magkatulad na reaksyon. Hinalugasan sila ng lunas sa sandaling nakita nila ang maputi ang buhok na kabataan. Siya ang kanilang tagapagligtas. Kunin sila. Mula sa solong pagkakasunod-sunod na iyon, ang mga gwardya sa ilalim ng lalaki ay sumulong ng sabay. Ang kanilang mabilis at tumpak na paggalaw ay nagpinta ng larawan na lahat sila ay bihasang propesyonal. Si Jake at ang kanyang mga tauhan ay naipit sa lupa sa walang oras. Napatag, anong ginagawa mo? Nagtatrabaho ako para sa Rye Group. Isipin, ang kahihinatnan na nakakaharapin mo. Panipi, isang malakas na tunog ang maririnig. Diretsyong sinipa ng lalaking maputi ang buhok kay Jake. Sa kabila ng naipit ng dalawang lalaki, pinadalhan pa rin ng paglipad. Si Jake nang sipa na iyon. Napadpad siya sa hangin at damapa sa kanyang likuran. Ang baba ni Jake ay nasira at ang kanyang mga ngipin ay nabalot ng dugo. Nabahira ng dugo ang lupa habang hindi mapigilan ang pagtwit ng kanyang katawan. Ang natitirang mga tauhan ni Jake ay na-knockout kaagad. Pagkatapos, Mister, dumating ka ba upang iligtas kami? Sigaw ni Ivan na tuwang-tuwa. Gayunpaman, nanatili ang kanyang malamig na kilos. Sinulyapan niya ang kanilang apat bago tinanong, alin sa inyo si Miss Milton? Ako ay, sagot ni Noemi, nakatanggap kami ng isang utos mula sa aming superior na iligtas ka, mangyaring sumama ka sa amin. Panipi, personal na tinanggal ng pinuno ang mga kamay ni Noemi bago magtungo sa exit. Hello, nandito pa rin tayo. Parehong tulala sina Felicity at Cassandra, paumanhin, ngunit ang aking order ay isave lamang Miss Milton, at walang iba, *AMN8, Naomi, sabihin mo sa kanya na pakawalan mo rin kami, sigaw ni Felicity sa nanginginig na boses, hindi niya nais na manatili sa kakilakilabot na lugar ng mas matagal pa, nakaupo sa kanyang maybak sa silong, pinagmasdan ni Gerald ang kanilang mga aksyon sa pamamagitan ng kanyang laptop, sinadya niyang itaguyod ang pagsagip sa ganitong paraan. Nais niya na alinman kay Felicity o Cassandra na malayang gamitin muli ang kanyang pangalan upang kumilos ng walang ingat tulad ng dati. Tingnan kung gaano sila pagkabalisa, naisip ni Gerald sa sarili bago kinuha ang kanyang telepono.
Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.